Alright, so yung pag-uusapan natin ngayon guys, ito yung topic natin for today is protocol. So the rules of correct and appropriate behavior for a group of people or a particular situation. So ito yung mga distributor code na kailangan nating tandaan at ito yung ay magagamit natin habang nagpapalaki tayo ng network. So tandaan nyo po kapag sinimulan nyo ng mali ang inyong negosyo, okay, at walang guide, matatapos yan mali. So kailangan gawin mo ng tama para matapos ng tama. So ito yung mga protocol na guide na kailangan mong sundin at ipatupad sa lahat ng iyong mga distributor. At kailangan pag mayroon kang bagong member or bagong dealer, at least ngayon pa lang alam niya na yung mga protocol na dapat sundin. Alright? So ito yung distributor code. Follow ethical business practices. Ano yung mga ipapalo natin, no? Na mga ethical practices na maganda. So do not recruit IAM Worldwide distributor to join other company. Pag member na ng IAM Worldwide, tapos yung iba kasi karamihan dito ay nahihingan yung mag-join sa ibang company. Tapos kapag nag-join sa doon, yung member niya sa IAM, ililipat niya doon. So pangit guys. Pangit yung image na gano'n na pinaniwala mo siya na dito, asinso siya, magsasucceed siya sa IAM Worldwide, makaraang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, nandun ka naman sa ibang company at doon mo naman dadalhin yung inyong new member. So, focus lang, no? Sabi nga ng isang mentor namin, if you do network marketing one company for 5 years, you will become a millionaire. If you do network marketing for 10 years, focus one company for 10 years, you will become a multi-millionaire. Focus ka lang one company for 5 years, for 10 years, okay? So nakita mo dito sa IAM Worldwide na dito ka talaga kakaroon ng breakthrough, di i-career mo na siya. Okay? Do not re-sponsor. Guys, pag member na, wag mo nang pa-member ulit. Di ba? Kasi marami dito, no, sasabihin ako, member ka na pala, yung asawa mo na lang pasok mo sa akin, yung anak mo na lang pasok sa akin. Huwag ganun. Okay? O kaya naman member na, ipapa-account mo ulit. Pwede ka naman, di pwede dito ang dalawang account, guys. Kailangan isa lang. Yan. Kung sino nag-invite, okay, doon dapat ang credit, doon dapat ang sponsor. Hindi yung may pumunta sa office dahil nakita mo wala yung nag-invite sa kanya, okay, sinulot mo na. Pangit yun guys. Pangit yung attitude na mamarkahan ka na isa kang manunulot. Alam nyo, hindi yan makakapunta sa office kung walang nag-invite. Kaya nakapunta yan kasi mayroong nag-invite. Kung sino nag-invite, sino nag-sponsor, lalo kung ang kapatid niya member na, guys, doon na lang siya. Okay? Huwag nyo nang i-encourage na sulutin yan. Okay? So, yun guys, ang kailangan nating tandaan. Okay, bilang kaya nga dapat, 'di ba, tinuturo ng ating CEO is yung gumawa siya ng kanyang libro na tinatawag na I Am Networking. Pag sinabing net, N-E-A-T, malinis. Okay? So dapat 'yun ang magiging model natin, yung tinuturo ng ating CEO. Do not sell or solicit, okay? Non-IAM Worldwide products. So kapag member na ng IAM Worldwide, okay, mismo sa opisina, doon ka nagbebenta, pangit yun guys, no? May binibenta kang iba-ibang produkto. Siguro sa una, okay lang yun, mga kakanin na yan. Pero, okay, unethical kasi na doon ka magbebenta sa loob ng office. Pwede siguro sa labas, wag sa office. Okay, wag sa community mo, no? Do not sell or solicit, no? Bawal tayo mag-solicit na mga donation yan, no? So, importante maging maging professional na networker tayo. And follow standard pricing policy. So kung ano guys ang price, yun ang sundin natin. Kung 1,000, 1,000, wag kang bebenta ng 999. Okay? So kasi pag nakasanayan mo na yun, magiging habit mo na yun guys. So kailangan kung ano pinatupad ng company, sundin natin. Kasi yun din ang susundin ng mga leaders mo hanggang sa dulo. So, wag tayo magpababa ng price kasi pag nahuli ka, nagbibenta ka ng mura, naku, matiterminate ka. Lalo kung may rank ka na tapos nagbenta ka ng mura, naku guys, ingat-ingat. Pag na-screenshot ka, wala nang paliw-paliwanag. Okay? Against the policy yan ng company. Okay? Do not encourage personal loan. Okay? This may result to future conflicts. Wag mong tawag dito, parang minamanipulate mo yung kausap mo na or invite mo na, ipapautangan kita, ito bayaran mo ganito, may collateral ganyan. Dapat guys, yung tama lang, yung tamang pagninegosyo, di ba?
So wag mong encourage na mag-loan, no? Okay? Mamaya niyan, okay, tinuruan mong mag-loan, di pa nakabayad, sisihin ka pa. Kailangan yung desisyon niya, o kaya mo siya mag-decide kung anong desisyon niya. Siguro pwede ka magbigay ng advice o kaya yung mga utang-utang loan na diskarte tapos okay, mali kasi yun, no? Okay? So mali yun. Basta alam niyo na yun, no? Okay, so then ano pa? Believe in your products. Yan, believe in your products. So kanina ano, number 1, follow ethical business practices. Ito pala number 2, no? Believe in your company. Okay, so number 2 na tayo. Believe in your company. So, kailangan maniwala ka sa company. Maniwala ka kung kahit kung ikaw ay ibang MLM ngayon, okay, paniwalaan mo yung company mo. Okay, kung ikaw ay nasa I am worldwide, paniwalaan mo yung I am worldwide. Okay, so maniwala ka sa company. Kailangan alam mo lahat about the background, kung paano sila nagsimula, di ba? So, kailangan alam mo yung know your company, history, ano ba yung vision and mission. Kailangan alam mo yung mission and vision. Okay? Baka naman kasi yung company sinalihan mo wala naman mission and vision, talagang walang direksyon. So para sa akin napaka-importante ng mission and vision. And ano yung strength? Okay? Kagaya sa I Am Worldwide, ano yung strength ng I Am Worldwide? Okay, number 1, products, 'di ba? Grabe yung products talaga, very effective, sobrang daming testimony. So isa yun sa mga strength ng company. Know your company offices and staff. Kailangan alam mo yung mga offices kung saan mabibili yung product, saan yung mga saan yung mga brands. So kailangan alamin mo lahat. Know your company, okay? Officers and staff names, dapat may contact number, paano makukontak sila kasi para pag may ipa-follow up ka, no, alam mo lahat. Mga rules and responsibility. Be an active part of the company. Guys, paano ka magiging active part ng company? Meaning, pag sinabing active part of the company, number 1, syempre, nagme-maintain ka, nagme-maintain ka para sa unilevel, monthly maintenance, at sinusuportahan mo yung mga event ng company. At kailangan lagi kang nandun, present ka. Okay, sa mga event. Kagaya ngayon, mayroon tayong mga event, sunod-sunod yung ating event. Kailangan sinusuportahan natin ang company. Okay, kailangan mayroon ka na kaagad ticket para sa mga awarding events, mga concert, di ba? Supportahan natin ang company. And next, be an I Am Worldwide team player. Support the company program, activities, event. O yun na nga, sabi ko kanina. Okay, dapat team player ka. And huwag kang papayag na pag nag-a-attend ka, wala kang kasamang downline or team. So, dapat kasama mo yung team mo. Okay, number 3, bilis lang. Believe in your products. You simply use the products. Be a product of your product. Okay? Kasi sabi mo, try mo tong product na to. Okay, nakakagaling sa ubo, tapos ikaw may ubo ka, di ba? Pangit, no? Sabi mo, maganda yung products, pero ikaw mismo, di ba? Ang sabi mo, mayroon kami product pampapayat, pero ikaw, ang chubby mo. Pero may training nun eh. Pag sinabi ng kausap mo na, kung yung Garcinia Cambogia mo, nakakapagpapayat, bakit ka mataba? Paano mo sagutin yan? Paano yung objection kapag gano'n? Simple lang sabihin mo, mas mataba ako noon. Di ba? Yung ba talagang glutathione nyo, di ba, nakakaputi? Ba't maitim ka? Ano sasabihin mo? Mas maitim ako noon. Di ba? So, bahala ka na, guys. So, kailangan gumamit ka ng products. Para ikaw mismo yung kwento mo naman ang lagi mong sasabihin. Do not make false or exaggerated claims. So, wag kang maging sinungaling, no? Yung picky, yung sinasabi mo. Kailangan sabihin mo lang yung totoo. Okay? Huwag mo sasabihin na ito nakakagaling. Hindi tayo gamot, no? Food supplement tayo. Nakakatulong ang products lang natin. Huwag kang mag-claim na ito nakakagaling ng cancer, 'di ba? Blah blah blah. So wag ganoon, no? Okay? So ingatan natin 'yon. And next, do not invent and claim uses, okay, of the products that are not approved by the company. Yun nga, sinasabi ko, huwag kang mag-claim na kung ano lang nandun, di ba, kung ano lang yung benefits, yun lang sabihin mo. Okay, huwag kang mag-over exaggerated claims, no? Number 4, believe in yourself. Siyempre, paniwalaan mo muna sarili mo. Kung yung iba nga hindi naniniwala sa'yo, sino pa maniniwala sa'yo? So, kailangan believe in yourself. Okay? So, believe in yourself and your skills, but remain humble always. So, be confident always, but not arrogant. Yan.
Remove the fears. Fears. Ano yung fears? Failure, rejection, looking stupid, being powerless. So, kailangan alisin mo yung mga fears mo na yan. Failure is the part of success. Okay? Is that the opposite of success is a part of success. And rejection is normal. Okay? Alam mo kapag tuwing nare-reject ka sa negosyo nito, dito ka gagaling. Okay? Kapag hindi ka nare-reject, meaning hindi ka nag-i-invite. So, normal yung rejection. Okay? So, dapat lagi kang energetic. Okay? And remember, remember this, always fake it until it's real. Okay, meron nga akong nakitang top earner, no? Okay? So, sabi nga talk like a millionaire, 'di ba? Dress like a millionaire, walk like a millionaire, act like a millionaire, and you become, no? So, kailangan yung suot mo pang milyonaryo, pang top earner. Okay? Hindi naman sinabing mamahalin, kailangan yung talagang malinis lang. Okay? Kailangan yung presentable, lagi ka naka-formal or naka-coat, di ba? Mga ganun ba? So, i-claim mo na, okay? Fake it until it's real. Yan, yun ang ibig sabihin nun. So, maniwala ka sa sarili mo kasi nakakapagpataas ng confidence kapag confident ka or naka-business attire ka lagi, di ba? Nakapang negosyo, no? Wag lagi long t-shirt, kung polo shirt, at least naka-polo shirt ka or mas maganda nga lagi naka-coat. Okay, lalo sa team natin, no? Pag nasa office ka, kailangan naka-coat ka lalo pag may mga event, may mga activity tayo. So, maging professional na network marketer tayo. Okay? So, number 7. Mind your own business. So, mind your downlines, not your uplines. So, hindi mo na negosyo si upline, no? Kasi ang negosyo mo is you pababa. Okay? Huwag mo nang tingnan lagi ang income ni upline kasi hindi mo naman negosyo yun. Ang negosyo mo simula sa iyo pababa. Tama? So, mind your own downlines, not your uplines. So, huwag mong laging sasabihin, naku, kaya kumikita yung upline ko dahil sa trabaho ko. No. Kasi isang leg ka lang ni uplines. Tandaan mo, no? Okay? Huwag mong titingnan lagi upline mo kasi ikaw din naman, pag nagtrabaho ka, ikaw din naman ang kikita. Okay? So, dapat nga magpasalamat ka kasi kung wala ang upline mo, wala ka. Kung wala siya, wala ka. Diba? Have your own forms, materials, PowerPoint presentation, and video. So, kailangan meron ka mga ganyan, no? So, be on time. Be updated always. Kailangan, huwag ka malilate lagi sa mga appointment mo. Okay? Kailangan lagi kang on time. And number 8, okay, build your organization. Be responsible for the growth of your organization. Okay, so, be responsible for the growth of your organization. So, guys, kailangan build downwards, pababa. Okay? Build downwards. Okay? And never blame others. So, wag mong sisihin yung iba. Okay? The success of failure of your organization depends on you, not your mentors. So, wag mong sisihin yung mga upline, crossline, okay, or your downline. So, ang success mo is nakadepende sa'yo, sa effort na gagawin mo, sa effort na ginagawa mo araw-araw. Okay? So, kailangan, okay, sarili mo lang yung sisihin mo. Huwag mo sisihin yung mga mentor mo or downline mo. Kasi, okay, bonus lang yan kapag tinutulungan ka ng upline mo. Okay, bonus lang yan kapag tinutulungan ka ng mga mentors mo. Support your groups equally, giving incentive, etc. So, kailangan, kahit strong side, meron ka pa rin support sa kanila. Di ba? Meron naman tayong Infinity, Unilevel, kahit strong side mo yan, kikita ka pa rin naman, di ba? And centering. Use IAM Worldwide headquarters regularly for meetings and presentation and mentoring. Kaya napakaganda nga, napakaswerte nyo kapag meron kayong opisina. Bakit? Kapag meron kong opisina, mabilis lang mag-build. Kaya mas maganda mag-invite sa malapit sa opisina. Bakit? Doon mabilis mag-build, malapit lang . Kahit wala ka, alam ng kausap mo, ng prospect, ng leaders mo, ng dealers mo, alam niya kung saan mapupunta ng opisina.
So, napaka-importante ng centering. At wag mong laging sasabihin yung downline mo or downline mag-centering ka pero ikaw wala ka naman sa opisina lagi. So, kailangan pag sinabi mong centering, ikaw mismo nakikita rin sa center. Dapat meron kang schedule na nag-meeting kayo sa office every Monday or every Friday. Bahala kayo kung anong napag-usapan yung schedule. So, importante ang centering. Bakit? Kapag may leaders ka, doon nakikita sa center yung mga top earners mga hulog beamers, mga kumikita, 'di ba? Nandun yung mga crossline na talagang kumikita dito sa negosyo natin. Kaya importante ang centering. Yan. So, isa yun sa mga way para makapag-build ka ng organization at doon mo makikita, makipagkaibigan ka sa mga crossline, okay, interview mo sila, kunin mo yung mga pangalan and background nila. Okay, para kapag may invite ka, alam mo na kung paano at ipapakilala mo yung mga leaders invite mo, okay, doon sa mga crossline mo. Sa center yon or sa opisina. Okay? So, napaka-importante yun. And build your organization, be positive always. Yan, be positive always. Do not complain, be a good example. Kailangan sa leader, dapat hindi ikaw yung reklamador. Kailangan hindi ikaw yung reactive leader. Kailangan proactive ka lagi. Do not tell negative story. Okay? Do not tell negative story. Yung mga negative, huwag mo na ikwento, puro lang positive. When you're down, go up. When you're up, go down. Okay? Pagka negative ka, lobat ka, huwag ka pupunta sa downline mo. Okay? Kung hanggat kaya mo, pwede naman. Pero kung hindi mo kaya talaga, is pwede ka magpa-advise sa mga mentor or upline mo. Pero hanggat kaya mo, pwede mo naman siyang sarilinin. Kasi kung negative yan, tapos pinasa mo sa upline mo, baka malubat pa yung upline mo, di ba? Okay? So, pag may negative, huwag mong ipass downline mo. Kasi negosyo mo sila Pag nawaan sila ng negative, apektado rin syempre ang network mo. Di ba? Keep track of your business records ownership. Yan. And number 9, learn fast to grow fast. No? Ano yun? Learn fast to grow fast. Siyempre, pag inaral mo ng mabilis to, edi siyempre mabilis kang kikita. Diba? Hanggat pinapatagal mo kasi na aralin yung produkto, yung negosyo, tatagal din ang pagyaman mo dito sa I Am Worldwide. So, dapat bilisan mo, no? Bilisan mo, no? Huwag kang magmamadali, bilisan mo lang. Diba? Kasi baka maunahan ka ng iba. Attend all trainings and activities, mentoring session, franchise seminar, diba? Kailangan attendan mo lahat yan. Kung hindi ka maka-attend, manood ka sa YouTube ng at least 2 video araw-araw na training, no? Have a good learning and listening and lecturing attitude, JLLA. Kailangan alam mo kung sino papakinggan mo, huwag ka makinig lagi sa negative. Aralin mo ng mabilis ang negosyo. Okay? Attend ka ng training online or offline. Read books, yan, listen to talks, watch inspirational video, then apply. Invest in knowledge sa mga seminar, lalo kung ano. Bumili kayo ng libro ng ating presidente nung I Am a Network. Okay? I Am a Networker. Bili kayo ng libro sa office. Napakalaki ng tulong, may tutulong sa iyo nun. Okay? Halos yung mga ibang mga pinagsasabi ko dito na dun po sa libro. Okay? So, bili po kayo ng libro na yon. Mura lang yon. So, inquire kayo sa office. So, mayroon pong mabibiling libro dun. Mayroon din yan po yata sa mga mga IBC. So, mag-inquire na lang po kayo. Practice, okay? Practice to have a positive mental attitude, be high negative capability. So, always positive guys, okay? Ganun lang yung kasi pag positive ka, may positive mental attitude ka, okay, ipasa mo sa mga downlines, sa mga leaders mo. And, eto, learn to present as soon as you can. Kailangan na aralin mo na mabilis yung pagpipresent ng produkto, ng negosyo. Kaya ang tip ko sa inyo, araw-arawin yung panoorin yung marketing plan and i-apply, practice. Okay? Sabi nga, practice lang. Practice, pag ginagawa mo lagi, practice makes permanent. O, diba? Pag permanent na yun sa iyo, pag lagi mo, kabisado mo na Okay, I do it, you watch. Pag may downline ka, ganito gawin mo. Ikaw muna, ako muna magpipresent. Yung downline mo, manood ka muna. I do it again, you watch again. You do it, okay, I do it, you do it. I do it, I watch. So, pag sunod, ikaw na mag-present, ako naman manonood, then you do it. O, do it. Meaning, gawin mo na, di ba? Araw-arawin mo na, dun ka nagagaling. Yun yung perfect step to for duplication. Okay, so ito yung gawin mo sa mga leaders, mga downlines mo, okay, proseso or step by step para ma-duplicate ka. Ayan. Okay, so number 10, aspire to be the best. So lahat naman tayo dito nag-aspire to become the best. Okay?
So, alam ko mayroon dito sa inyo gusto rin maging, nag-aspire din na maging top earners, maging diamonds, maging alpha mentor. So, kailangan ganun yung attitude mo as a leader. Aspire to be a mentor, a leader. So, be a top performer. So, your downlines will follow you to the top. Kailangan nagtatap ka. Okay? Kailangan ma-achieve mo yung mga rank. Okay? Kasi yun yung pinaka-importante dito sa negosyo natin. Kasi pag nag-rank up ka, then ang sunod niyan, lahat na lang, susunod lahat yan, okay? So, have the responsibility to know and teach your downlines. So, bilang a leader, bilang leader, so responsibility mo, turuan sila, i-guide mo sila, i-motivate mo sila, i-inspire mo sila, okay? So, yun yung responsibility mo. Ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed. And teach other as well. This is duplication. So, ganun, no? Ito pinaka-nagustuhan kong isa sa mga dapat nating gawin, no? Ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed. So, kapag walang alam kasi yung downline mo, doon niya nag-quit. Kailangan lahat ng alam mo, ituro mo sa kanya. Okay? And next, look and act your best at all times. Yan. Look. Tandaan nyo to, look and act your best at all times. Yan ba? Okay? Kailangan ganun yung aurahan nyo pa lang, no? Tindig pa lang, no? Okay? Kailangan yung action mo pa lang, no? Okay? Grabe, no? So, give a warm greetings to any new members. Kapag merong members, batiin nyo naman. Okay? Greet mo naman. Welcome to the club, di ba? Be in a proper business attire. Always, guys, be in proper business attire. Di ba? Sabi nga, dress up ka lagi dapat. Kasi yun yung reflection ng success mo. Radiate confidence and high energy. So, always smile. Okay? Be contagious. So, yan guys, no? Number 10, believe in your team, syempre. Follow Team MVP system consistently and wholeheartedly. So, follow nyo yung page and follow nyo yung manual ng IBP ng company. Okay? I am Worldwide Manual, mga do's and don'ts, kailangan alam nyo yun. Protocol, ito na yung topic natin, protocol manual. Yung training program, kailangan alam nyo yun, lalo yung activities, kailangan maka-attend po kayo. Be active in GC, no? Sa GC, mag-comment ka naman, mag-reply, mag-react ka naman sa mga groups. Okay? Mga morning, mga evening greeting quotes yan, mga ganun ba. Be active in bandings and mentoring. So, sa ating team MVP, okay? So, may mga rin tayong banding and mentoring. So, kailangan makasama tayo doon lagi. Do not post your new members big fish. Okay? Takpan mo yung mukha kapag big fish, no? Okay? Work silently but aggressively. Take care of your downlines. Ayan. So, requirements. Ito yung requirement tips. Okay? Buy a good pen. Kailangan meron kang malupit na ballpen. Hindi yung lumuluha. Hindi yung asing ko lang. Kailangan mag-invest ka. Meron kang planner, notebook. Kasi listahan ng mga prospect mo yan. Learn to take down the notes, recording, mentoring, sharing, di ba, of your team. Open your 2 bank accounts. So, kailangan meron kang 2 bank accounts para sa savings in all for daily expenses. Okay, dapat mag-upgrade ka. Meron kang iPad, phone, clothes, watch. Okay, we are in network marketing business, so we sell ourselves. Tama eh. Binibenta mo dito sarili mo kasi pag nakita kanya mukha kang hold-upper, naku, hindi yan sasali sa'yo. Kailangan, kaya yan nag-invest yan dahil sa dahil sa iyo. Hindi naman minsan dahil sa bonus talaga sa product and company, pero kadalasan sa iyo. Kasi nagtitiwala sila sa iyo na pag nag-invest sila, matutulungan mo sila. Okay? Treat your team once in a while, but do not spoil them. Okay? So, yung team, dali mo na rin sa cash hopping, condo hopping, house in lot hopping. No? Keep in mind the law of sowing and reaping. So, nandito pa tayo sa pagtatanim, so tandaan mo, aani ka rin. And pray always.